Pangulong Diosdado Macapagal. Mula sa isang mahirap na pamilya sa probinsya ng Pampanga, nakilala si Pangulong Diosdado Macapagal bilang the poor boy from Lubao. Bitbit ang kanyang pangakong bibigyan ng tuldok ang korupsyon sa bansa. Tinalo niya ang nooy kasalukuyang Pangulo na si Carlos Garcia sa halalan nang may malaking agwat sa bilang ng botong natanggap. Kabilang sa mga ginawa ni Macapagal ang pagsasagawa ng batas upang maisaayos ang sektor ng agrikultura. Ako si Diosdado Macapagal. Laki sa hirap. Sa munti naming baryo sa Lubao, tumutulong ako sa pagsaka sa umaga. Tsaka naman naghahanap ng pagkain kinagabihan. Naghangad ako ng mas magandang buhay. Ang pagtsatsagaan matinding pagnanasang umahon mula sa kahirapan ang naging mga puhunan ko upang makapagtapos. At dahil doon, nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon. Isang politikong nagsimula sa wala. Marami na ako napagdaanan, pero hindi pa tapos ang laban ko at ang laban ng mga Pilipino. At bilang tao ng mga masa, gusto ko ang magsilbing kampyon nila at ipaglaban sila. Hindi magiging madali ang laban, alam ko yun. Ngunit habang nakatayo pa ako, iaalay ko ang lahat para pabagsakin ang mga kalaban. Gamit ang katapatan bilang pangunahing sandata, gagawa natin ang paraan ng isyu ng korupsyong umiiral sa pamahalaan ngayon. Tututukan natin ang mga opisyalis na nakaupo sa pwesto, mataas man o mababa. At ako ang magsisilbing huwaran ng isang politikong matapat at may prinsipyo. Papatunayan kong mas nakalalamang ang kabutihan kumpara sa umiiral na katiwalian. Kahirapan, isa ring kalabang mahirap pabagsakin. Isang katotohanang nararanasan ng maraming Pilipino ngayon. Isang kalibal. Dati ko nang nakaharap sa aking pagkabata at ngayon, haharapin ko ulit bilang kampyon ng masang Pilipino. Marami sa ating kababayan ang walang trabaho at yun namang mayroon ay kulang ang kinikita upang matustasan ang kanilang mga pangangailangan. May iibsa natin ito na siya rin namang ikayayaman ng marami at ng bansa. Kailangan di matalo ang dalawang katangiang nagiging sakit ng mga Pilipino, ang kamangmangan at pagkakaroon ng utak alimasan. Bilang laki sa hirap, ang kwento ng aking buhay ay patunay na kaya natin maging higit pa sa kung ano tayo ngayon. At bilang kampyon ninyo, sisiguraduhin kung sama-sama tayong aakyat sa itaas, tungo sa pagbabago, sa mas magandang kinabukasan. Oo, mahirap ang kalaban, ngunit hindi imposible. Kailangan ko pa rin ang suporta ng mga mamamayan sa bawat hampas ng kamao at sa bawat tama ng kalaban. Pero ipinapangako ko, sa katapusan ng lahat ng ito, tayo ang lalabas ng matagumpay, ang Pilipinas at ang mga Pilipino.